homemade hotdog na walang harmful preservatives, wala rin pong artificial food coloring at walang artificial flavoring. Paano po ba ito ginawa? Yan po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So umpisahan na natin ito. Para nga po sa atin homemade hotdog, meron po ako ditong 1 kilong giniling na karne ng baboy. Ang gagawin ko po dito, paunti-unti lang po muna. At first time ko po itong gagamitin, baka hindi niya kayanin pag maramihan ang salang. Ito po yung naging pagkagiling. Mas refine na po siya. Pagkatapos ko po magiling ulit yung karne, ready na po tayo para maglagay ng mga sangkap. So no more pink curing salt po. Hindi po tayo gagamit nitong curing salt na ito. Ang goal ko po ngayon, magkagawa po tayo nito nang wala tayong ginagamit na curing salt. Wala din pong preservative, wala pong artificial flavor or artificial coloring. So instead po, ang gagamitin ko, ito pong celery powder. Yan po Ito po yung gagamitin natin pang cure nitong meat. So 1 teaspoon po ang ilalagay natin ng celery powder. Maglalagay din po ako ng 2 teaspoon po ng white pepper, white ground pepper. 2 kutsarita po. 2 kutsarita rin po ng black pepper, ground black pepper. 3 kutsara po ng patis. Ito po yung pampaalat natin. Hindi na rin po ako maglalagay ng asukal kasi ito po yung gagamitin kong pangkulay. Beetroot. Ito po meron na po yan tamis. Tsaka maglalagay din po ako ng cheese. Haluin ko na muna po itong mga naunang sangkap na inilagay ko. Habang binabalatan ni mama yung beetroot, maglalagay po ako ng cornstarch. 4 po na kutsara. Ito na po yung beetroot na nabalatan namin. Bali 2 piraso lang po yung gagamitin ko sa ngayon. Gigilingin ko lang din po ito ulit. Ito na po yung nagiling ko na beetroot. Ito po yun. Pipigayin ko po ito para makuha yung katas. Ito na po yung resulta. Kulay pulang-pula po. So mag-add pala po ako dito ng 1 cup ng malamig na tubig. Ice cold water. 1 cup po yan. Then i-premix po natin muna. Kung mapapansin nyo, medyo matubig po Huwag po kayo mag-alala. Maya-maya po ay ma-absorb na po yan ng karne tsaka po ng cornstarch. Then halo-haloin lang po natin. Na-premix ko na po. Nawala na po yung sabaw. Mag-a-add na po tayo nitong pampakulay natin. Yung iba po, pinakalas na inilalagay yung pampakulay. Pero ako po, ngayon ako maglalagay nito. Estimate po natin yung gusto natin na kulay. Then mix po natin yun. Kinamay ko na po yung paghalo. Kaya ganito na po yung kulay. 10 kutsara pa lang po ang nilalagay ko ng beetroot juice. So mag-a-add pa po ako. Gusto ko talagang pulang-pula. Ganitong kulay po, okay na yan para sa akin. Achieve na po yan. So bali 20 kutsara po yung nailagay ko ng juice ng beetroot. And then pinakalas po, maglalagay na po ako ng cheese. Kasi gusto din ng mga anak ko yung hotdog with cheese. 160 grams po ito. O 1 box po na. Kahit anong brand po ng cheese, gamitin nyo. Pwede po yan. Wag lang po yung quick melt. So, haluin po natin. Dandahan na lang po paghalo. Ito po ay in-order ko lang po sa online. Hindi po siya edible. Then ito po, para hindi po ako mahirapan maglagay dito. And then ito po ay ilalagay natin dito sa unahan. Ito na po. Bomba na po natin. Yan Natutuwa ako mga ka-eyeball at talaga naman napadali yung ating trabaho gamit ito. Ang galing. Ito po ay tatalian na natin. Siguro po mga ganito kahaba po ang gagawin ko niyan. Para hindi naman po sobrang haba.
Talian po natin. Huwag po kayong gagamit ng sinulid at napupunit po kapag sinulid. Ito pong nylon ang ginamit ko. Ito na po yung nagawa namin na homemade hotdog. So ilalagay ko na po ito sa chiller. 24 hours po para ma-cure yung mga meat. Pagkalipas po ng 24 hours, ito na po yung aking homemade hotdog. Dito ko lang po inilagay sa ilalim ng freezer. Hindi po mismo sa freezer. Tanggalin ko na po ito dito. Nagpakulo lang po ako ng sapat na tubig. Ito po ay ilalaga ko ng up to 30 minutes. Okay, dandahan lang po at medyo mainit ang tubig. Pwede naman pong i-steam, kaso mas patagal nga lang po. Kaya mas okay na po itong paglaga. Pagkalipas po ng 30 minutes, okay na po ito. Tatanggalin ko na po sa tubig at palalamigin ko po muna. So titingnan na po natin. Natunaw yung cheese na nilagay ko. Okay lang po yan. Tanggalin na natin dito sa casing. Yan o. Ito na po yung ating homemade hotdog. Ito na po yung aking homemade hotdog. Tinikman ko, masarap din siya mga ka-eyeball. And talaga yung kampantika na natural or walang halong harmful preservatives yung kakainin mo. Ito mga ka-eyeball, kulay niya. Iprito ko lang ng saglit. Madalian lang ang gagawin ko pagprito dito. Since katiman na itong luto. Ito po yung hindi ko pa napiprito. And ito naman po yung naprito ko na. Tinikman ko po, mas masarap pala talaga kapag pinrito. Masarap na ito, pero mas masarap pa kapag naprito. So hindi ko po muna inubos. Ito para naman yan, kinabukasan. Ito na muna po ang kakainin namin. Ito yung naprito ko na, mga kaibol. Tingnan nyo yung resulta. Malasang malasa mga kaibol. Siya nga pala, tips lang kung gagawa kayo nito, magpagiling kayo ng gusto nyong parte ng karne. Kasi yung nabili ko dati ng giling medyo mataba, kaya medyo mamantika yung nagawa ko. Tapos pipiliin nyo yung purong laman, mas maganda. So yun lang please follow, like and share. See you on our next vlog. Bye bye.